pinakamalalim na selda ng bilangguan. May nakakulong na kakaibang tao. Araw-araw, umaakyat siya sa pader. Hindi para tumakas, kundi para sanayin ang kanyang katawan. Habang nagpapahangin ang iba, naglililift siya ng bakal. Habang nagpapahinga ang iba, nagsasanay siya ng suntukan. Kahit sa pagtatrabaho, kusang loob niyang pinapasan ang pinakamabigat. Napasanin sa kanyang balikat, sa tuwing bumubuhos ang malakas na ulan. Tumatakbo pa siya sa putikan. Ang matinding self-weight training ay sunod-sunod. Ang dahilan kung bakit gusto niyang lumakas. Sa totoo lang, simple lang. Hindi ito tungkol sa pag-asa, lalong hindi sa kalayaan, kundi sa galit, matinding galit. Bago siya makulong, isa lang siyang ordinaryong manggagawa sa bakal. May magandang asawa, payapa ang buhay. Ngunit ang marupok na kaligayahan ito ay nawasak ng isang biglaan at purong masamang pagpasok ng magnanakaw. Ganap itong nawasak. Si Kyle na nasa labas noon. Sa telepono, ay malinaw na narinig. Ang asawa ay sumisigaw ng desperado. Siya ay nagmamaneho pa uwi na parang baliw. Ngunit nakita niya ang kanyang asawa na nakahando sa isadugo at walang buhay. Gulo ang kanyang damit, puno ng sugat ang kanyang katawan. Siya ay pinahirapan hanggang mamatay. Kalaunan, buong lakas na nahuli ni Kyle ang demonyong iyon. At pagkatapos ng maraming pagsubok ay dinala niya ito sa korte. Inakala niyang inosente, na magkakaroon ng hustisya rito. Pero hindi niya inasahan, na ang kalaban ay isang mayaman at makapangyarihang pamilya. Ang mga matibay na ebidensya ng krimen, ay unti-unting nawasak sa ilalim ng galing ng abogado at kapangyarihan ng pera. Ay unti-unting nawasak, at sa huli, napawalang sala siya. Nang makita ang ngisi, ng pagmamataas at paghamak sa labi ng mamamatay tao. Ang huling pananampalataya ni Kyle, sa batas, sa kaayusan at sa sangkatauhan, ay tuluyang gumuho. Bago pa man makalabas ng korte ang mamamatay tao, biglang inagaw ni Kyle ang baril ng gwardiya. Walang tigil na pinaputukan ang kanyang kaaway. Ilang putok ng baril ang umalinggaw sa tahimik na korte. Bumagsak ang kaaway. Nakaganti na siya. Ngunit ang tunay na bangungot ay nagsisimula pa lang. Si Kyle ay sinentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong. Direktang ipinadala sa lugar na kinatatakutan ng lahat ng bilanggo. Ang bilangguan ng Kraway na kinatatakutan ng lahat. Dito, ang batas ay isang malaking biro. Ang buhay ay walang halaga. Para mabuhay sa lugar na ito kung saan ang malakas ang nananaig, dapat malakas ang iyong kamao. At lahat ng patakaran dito, buhay at kamatayan, karangalan at kahihiyan, ay kontrolado ng makapangyarihang warden. Nagpasya lang siya batay sa kanyang kapritso. Ang proseso ng pagkakakulong ay parang isang assembly line. Ang lahat ng personal na gamit ng mga bilanggo ay marahas na kinumpiska. Hindi rin nakaligtas si Kyle. Ngunit kahit na ganoon, hindi pa rin nasisiyahan ang mga gwardya. At tiningnan ang singsing sa kasal sa kanyang kaliwang palasingsingan. Ngunit ito ang tanging alaala niya sa kanyang namayapang asawa. Matigas na tumanggi si Kyle. Ngunit ang kanyang pagtutol ay lalo lang nagdulot ng mas matinding pambubugbog mula sa mga gwardya. Sa huli, natanggal pa rin ang singsing. Galit si Kyle ngunit hindi makapagsalita. Nakatitig lang siya sa gwardya. Ang mga bilanggo sa paligid na tahimik sa takot. Walang sinuman ang naglakas loob na tumingin sa kanya. Ito ang mga patakaran ng Kraway. Kapag nakapasok ka rito, mas masahol ka pa sa baboy. Walang dignidad dito. Ang sitwasyon sa bilangguan ay pinaghaharian ng tatlong malalaking gang. Patuloy ang mga labanan.